pa sa budget appropriation, no, sa OBP, DepEd, kung paano nag-umpisa yung mga nangyari na yan, no? Yung discovery ng 125 million na ginastos lang in 11 days. So, ibinalik po natin doon. At nakita po natin, mga kaibigan, malinaw na malinaw, na ang lahat, mga kaibigan, ay may problema talaga ang Vice President Sara Duterte. Dahil mula pa noon, mga kaibigan, napakatagal na noon, guys, no? Mula pa noon ay talagang pinilit niya na iwasan, na hindi sagutin. At nagmamayabang pa siya, mga kaibigan, at siya ay umaatake sa Kongreso. No? So, kitang-kita natin dito, mga kaibigan, na hindi niya talaga masagot yung ang mga katanungan patungkol sa kanyang confidential funds. Nararapat lamang talaga na siya po ay litisin na dito sa kanyang confidential funds, no, para masagot po niya. Lalong-lalo na nangangarap po siya na maging presidente ng Pilipinas, no? So parang nangyari, gusto lang niya maging presidente ng Pilipinas para makaganti sa ating pangulo, no? Wala po sa kanyang hinagap na gusto niyang maging presidente ng Pilipinas para ayusin ang ating bansa, para pagandahin ang buhay ng mga Pilipino, para maging mura ang presyo ng bigas, maging mura ang presyo ng kuryente. Wala po siyang ganun na iniisip. Ang iniisip po na ngayon ng Vice Sara Duterte ay ang pagganti. Gusto po niya na manalo sa eleksyon para siya ay makaganti. Tingnan niyo yung ginagawa niya, di ba, mga kaibigan? Punta siya ng punta sa iba-ibang mga bansa. Ang dami na niyang pinuntahan at patuloy po siyang mag-around the world upang kumbinsihin ang mga kababayan natin sa ibang bansa. Kumbinsihin at siraan ang ating Pangulo. Yan po ang kanyang ginagawa, no? Sinisiraan po niya ng husto ang ating Pangulo. Nakakalungkot isipin dahil meron tayong mga kababayan na hindi po nag-iisip. Hindi po nila alam na ang taong naninira, ang taong mahilig manira, mahilig magsalita ng masama sa kanyang kapwa, yan po ang tao na hindi mapagkakatiwalaan. Dahil, ibig lang sabihin ng mga kaibigan, ang kanyang pong aim sa kanyang paglilingkod, no? Dapat paglilingkod sa bayan, pero lumalabas na ito ay para lamang sa kanyang sarili. Para isalba niya ang kanyang ama na si Duterte, isalba niya si Kibuloy, isalba niya ang lahat ng mga kakampi. Parang nakikinita ko na, mga kaibigan, no? Kung sakaling si Sara Duterte ay maging pangulo nga talaga sa Pilipinas, parang nakikinita ko na kung ano ang mangyayari sa ating bansa. Unang-una sa lahat, gagantihan. Lahat gagawin niya para makaganti sa ating Pangulo. Kung titingnan natin, wala namang masamang ginawa ang Pangulo natin dahil yung pag-aaresto kay Duterte ay isang legal na proseso, no? Dahil ang ICC ay meron pa tayong obligasyon sa ICC kahit doon, no, kahit itong si Duterte ay umalis na sa ICC, pero sinasabi nga po ng Korte Suprema na meron tayong obligasyon sa ICC. At ang ginawa po ng pag-aaresto kay Duterte ay isang legit po ito at hindi po ito ipinagbabawal sa batas, no? So tama po ang ginawa na pag-aresto kay Rodrigo Duterte. Dahil unang-una sa lahat, ang nagreklamo po nito ang taong bayan, ang mga biktima ng EJK ni Duterte. May mga maliliit na bata, meron pang sanggol na nasa loob ng sinapupunan ng nanay na buntis. Merong mga lolo, may lola, may mga senior citizens, may mga babae, merong ama, ina, kaibigan, kapatid, asawa. Sila, mga kaibigan, ay nabiktima ng EJK ni Duterte. Nakakalungkot isipin, no? So, malinaw na ang pag-aresto sa kanya, mga kaibigan, ay tama. Tama. At ito po ay nararapat lamang para naman panagutan niya ang kanyang kasong crime against humanity. Dahil hindi po ito basta-basta
Hindi lang iisa ang sinugi, hindi lang 2, hindi lang 100, kundi ang nabiktima po ay 30,000. Nasabi nga po ni Dr. Fortune, lalago pa ang numero, aakyat pa ang numero kung ating pagbabasihan yung mga autopsy report na kanilang ginawa. Na yung mga idiniklara daw na namatay sa COVID, nung kanilang tiningnan yung autopsy at pinag-aralan yung mga buto, nakita nila na may tama ng mga baril. So sabi po ni Dr. Fortune, sobra pa doon sa sinasabi ng chair ng Human Rights, no, Commission on Human Rights, na nasa 30,000 ang mga natsugi. Pero ang totoo, kung talagang bubusisiin lahat ng mga autopsy ng mga namatay, more than 30,000 ang biktima. So mga kaibigan, alam din natin na hindi dito pwedeng litisin sa Duterte dahil ang ating Korte Suprema ay mga appointed niya. At alam din natin na kaya nilang imaniobra ang batas. Alam natin yan, mga kaibigan. At nakita na natin yan nung kinasuhan si Duterte ni Castro, ay binaliwala po niya ang kanyang sumun galing sa RTC, Quezon City. At pagkatapos, binigyan ulit siya ng sumun, binaliwala na naman niya at hindi siya pumunta. Pagkatapos, magugulat na lang tayo, biglang nagdeklara, ibinasura ang kaso. Wala daw merito. Samantalang kitang-kita naman natin na merong merito. Anong sabi ng judge? Nagbibiro lang daw si Duterte. Pero the time na binanggit niya na papatsugin niya si Castro, hindi po siya nagbibiro. Siya po ay galit at madiin ang kanyang pagkakasabi na papatsugin niya. So wala pong pagbibiro doon. Pero kitang-kita natin kung paano nila minaniobra ang batas. Kaya yan nga po ang malaking ebidensya na hindi po pwedeng litisin dito sa Pilipinas ang isang katulad ni Rodrigo Duterte. No? So, nakikinikinta ko na mga kaibigan, kung sakaling talagang tatakbo itong si Bibi Sara Duterte at manalo sa pagkapangulo, nakikinikinita ko na. Makakalaya na si Kibuloy, tuloy-tuloy na naman ang mga pang-aabuso. Makakalaya na si Nabantag, makakalaya na si Natibes, makakalaya na si Alice Goo at baka mga kaibigan bumalik pa sa pagiging mayor. Makakalaya na yung mga nakakulong na kanilang mga kaalyado at walang accountability. Lahat ng kanilang pagnanakaw, lahat ng kanilang ginagawa ng mga korupsyon, walang accountability. Wala nang yung ginagawa ng Pangulo natin ngayon na pinapaimbestigahan, yung mga flood control, wala na yan. Dahil kapag Duterte na po ang nakaupo, kung ano ang gusto nila, na convenient sila, yun lang po ang gagawin nila. At kapag Duterte na ang nakaupo, wala na ulit ang West Philippine Sea. Ibibigay na yan ni Sara at hindi niya ipaglalaban. No? Gagayahin po niya kayong tatay, hindi po niya ipaglalaban ang West Philippine Sea at ibibigay po niya yan. At kaibigan lang natin ang China at ang Amerika. Wala na yan, wala na yung Amerika na yan. No? Ganyan po ang mangyari. So mga kaibigan, isa pong madilim na Pilipinas ang kahahantungan natin kapag ang katulad ni Bibi Sara Duterte ang maging Pangulo. Katulad na nangyari sa panahon ng kanyang tatay, mga kaibigan, na napakadilim po ng Pilipinas. Kabi-kabilang patay, kabi-kabilang natutumba. Tapos walang mga police report. Grabe ang human rights violation. Chinuchugi mga lawyers, chinuchugi yung mga media. Grabe mga kaibigan, ang persecution sa mga political enemy. Grabe mga kaibigan, no? So, dito makikita natin guys na hindi na natin gugustuhin na bumalik pa tayo sa kadiliman, no? Na nakahulagpos na tayo sa kadiliman at hindi na po tayo babalik pa. No? Tama na ito, no, mga kaibigan, at maraming ang nagre-request
na sana kapag binago or inamyendahan ang konstitusyon ay amyendahan na rin nila yung parte na puwedeng ma-re-elect ang pangulo at puwedeng tumakbo ulit ang pangulo ng Pilipinas. Dahil nasisigurado ko sa inyo na 'pag dumating ang panahon na naamyendahan ang ating konstitusyon at makakatakbo ulit ang pangulo ng Pilipinas, natitiyak ko sa inyo na mananalo si PBBM. Dahil mahal ng taong bayan si PBBM. Dahil nakita na ng taong bayan na talagang ang ating pangulo ang tunay na nagmamahal. Kita niyo naman mga kaibigan 'no, sumulat po yung taga Kalumpit, Bulacan mga kaibigan, sumulat po kay PBBM patungkol po ito sa kanyang pagsusumbong tungkol po doon sa baha 'no, na yung dike daw mga kaibigan, yung dike ay hindi daw inayos ang paggawa at napakakaunti lang daw ng semento. Anong ginawa ng pangulo natin? Pinuntahan kaagad. Yan po ang pangulo na tunay na may malasakit. Pinuntahan niya kaagad mga kaibigan at kanya pong ininspeksyon. At mga kaibigan, ito po ay kanyang ipapagawa. Tingnan niyo mga kaibigan, no? At pagbabayarin, mga kaibigan, uusigin yung kontraktor nito. Kung bakit ito nagkaganito, na ang mga Pilipino, ang mga residente ng Bulacan ay talagang nahirapan dahil po sa nangyari na hindi po humuhupa ang baha. Ang iba po, ang ginagawa na nilang transportation ay bangka, no? Nagbabangka na po. Nakita natin yung sitwasyon sa Bulacan, no? Na marami sa kanila ay nagbabangka na lang dahil nga napakataas ng tubig. Mainit na ang panahon, wala na pong ulan, pero ang tubig ay hindi humuhupa. No? So dito makikita natin sa panahon ng ating Pangulo ngayon, no, pinapaimbestigahan po niya yung may mga nakikita niya na mali yung mga paggawa na moro-moro na parang mga guni-guni lang na wala naman, hindi naman epektibo. Pinapaimbestigahan ng ating Pangulo. Ang sabi ko nga po sa inyo mga kaibigan, napakagaling po ng ating Pangulo ngayon. Napakaganda po ng kanyang ginagawa dahil ito'y pinapakita po niya ang tunay niyang pagmamahal sa taong bayan at ang tunay na serbisyo ng isang tunay na public servant. Kung maalala po natin sa panahon ni dating Pangulong Duterte ay pinagtakpan po niya ang kanyang mga cabinet members at naglabas po siya ng memorandum na sinasabi po niya doon na bawal, no? Hindi pwedeng imbitahin ang kanyang mga cabinet members ng Senado, no? At mga kaibigan, pinanindigan po ni Duterte yan, no? Hindi po niya pinapunta ang kanyang mga cabinet members dahil ayaw po niyang imbestigahan ng Senado ang mga cabinet members niya na tiwali. Dahil sa panahon po ni Duterte, ang kanyang mga kasama, ang kanyang mga kaalyado ng mga tiwali ay protektado. Yan po ang katotohanan mga kaibigan. Magalit na kayo sa akin o hindi, pero makikita niyo yan. Sa balita, nandyan yan. Nakalagay na yan, no? May record na yan dahil tapos na si Duterte. Sa mga balita, sa lahat, no, mga social media, makikita nyo kung paano prinotektahan ni Duterte ang mga korap niya ng mga opisyales. Remember, si Duque, pinapatalsik na ng lahat ng tao, ng Senado, ng mga Pilipino, ng medical practitioners, pinapalayas na si Duque. Pero hindi po siya pinapaalis, pinapagtakpan pa siya ni Duterte. Kaya naman pala siya pinagtakpan dahil si Duterte naman pala ang nag-utos sa kanya na i-transfer ang pera ng Department of Health sa PSDBM. At pagkatapos po, nung na-transfer na po, ay mga kaibigan, nagkaroon na ngayon ng power ang PSDBM para makulimbat yung pera na yan. Sino po yung nasa PSDBM na inilagay ni Duterte? Walang iba kundi yung kanilang kaibigan ni Bongo na si Christopher Lau na ngayon sa panahon ni President Marcos ay nakakulong na po, no? Nakakulong na po si Christopher Lau. Pero napakalungkot po isipin na si Christopher Lau ay nakulong pero si Duterte na nag-utos, no,
ng, pag-transfer ng pera ng DOH sa PSDBM, si Duterte po ay hindi man lang dito nakulong sa Pilipinas, 'no. Kasi nga po untouchable po sila dito. Pagdating po dito sa Pilipinas, aminin na natin sa hindi, untouchable po sila pagdating sa mga korte. Dahil, mga kaibigan, halos lahat ng nandiyan ay appointed niya, pati sa mga regional trial court, 'di ba? Yan po mga kaibigan, no? So, ano pa? Grabe mga kaibigan, 'no, inayos po ni Pangulong Bongbong Marcos pati yung ating mga fish port mga kaibigan, 'no? At si Pangulong Bongbong Marcos ay talaga namang namigay po ng mga makabagong mga makinarya, mga pang-food processing, 'no? At, nagpatayo po ng karagdagang cold storage, 'no, facilities upang matulungan ang mga mangingisda na mapanatiling sariwa ang kanilang mga huli hanggang sa makarating sa pamilihan. So kita natin mga kaibigan ang tunay na malasakit ng ating Pangulong Bongbong Marcos, 'no? Yan. So ito nga po pala, 'no, meron pong mga meron pong itong mga, walang kaalam-alam, 'no, at, talaga namang talaga namang mga bitter, mga kaibigan. Itong mga bitter, 'no, eh, biruin niyo ha, ito pong si Duterte, pagpasok po ni Duterte noong 2015, ang confidential and intelligence funds ay nasa 517 million only. Ngayon, si